May bago na naman tayong idea ngayon sa ating nilulutong ulam. At kung interesado ka kung ano ito, panoorin mo hanggang dulo. Ito ay napakasarap at napakadaling lutuin ito. Kamusta? 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 Welcome back sa aking bahay. Pasok po kayo. Magbibigay tayo ng mga tips or ideas sa mga tipid na ulam. Ito ang una nating gagawin. Lagain muna natin ang eggplant or talong. Depende na rin sa inyo kung gaano ito karami. At pasensya na po kayo sa aking kaldero. Medyo 20th century na po yan. Kaya ganyan na po ang itsura niyan. Ito ang susunod nating gagawin. Maglagay tayo ng 2 basong tubig. Pero depende na rin sa inyo ha kung gaano karaming tubig ang ilalagay ninyo. At takipan at pakuluan. At kapag kumulo na, ganito na ang itsura nito. Maluto na po siya. At kailangan na po natin itong tanggalin sa kaldero natin. At kung bago ka pa po dito sa aking bahay at napadaan ka lang, huwag mo namang kalimutan, bigyan mo naman ako ng isang pagmamahal dyan. I-follow mo na rin ako para magiging updated ka sa aking mga bagong recipe. Maraming salamat po. At ito naman ang susunod nating gagawin, tanggalin po natin ang laman nito at ibukod natin yung balat nito kasi ang laman lang ang gagamitin natin dito. O di ba? Napakadaling sundan lang po ito kung paano ito niluluto at napakadaling gawin lang po ito. Sigurado akong madali nyo tong makukuha. Paalala ko lang po ha, palamigin muna natin bago kunin natin yung laman kasi mainit siya, siyempre masakit sa balat. At kung nagtitipid ka sa ulam at wala ka nang maisip na ibang recipe, ito lang po ang solusyon. Kailangan mo tong tapusin at panoorin para alam mo sa susunod at ikaw naman ang magluluto. At ito naman ang susunod nating gagawin, ilagay na natin sa malaking mixing bowl at doon natin durugin ng mabuti. At maglaan tayo ng mga ilang minuto sa pagdurog nito para maganda po ang magiging resulta nito. At ilagay na po natin ang ating mga sangkap. Ito ay ang bawang at ang sibuyas. Depende na rin sa inyo kung gaano ito karami ang ilalagay po ninyo. At maglagay tayo ng 1 kutsarang bagoong. Ito po ay optional lamang. Depende na po sa inyo kung lagyan nyo o hindi. At maglagay tayo ng black pepper at kaunting bitchin at kaunting asin. Ito po ha, paalala ko lang, depende na po sa inyo kung ano po ang lasa ang gusto. At pagkatapos, haluin na naman natin ito ulit para mag-mix yung mga sangkap doon sa ating eggplant. And then pagkatapos, maglagay tayo ng 1 pirasong itlog. Ito po depende na rin sa inyo kung ilang pirasong itlog ang ilalagay po ninyo. At lagyan natin ng harina, 4 na kutsarang harina. At haluin natin ito ng mabuti. Mas maganda talaga kapag nakahalo po ito para magiging maganda ang resulta ng lasa po niya. So ayan, ganyan na po ang itsura niya at ready na po ang ating kawali at ang mantika. Ilagay na po natin ang ating ginawa sa eggplant. Ito po ay tinatawag nating eggplant patties. Inday, tama ba yung pagkasabi mo? Eggplant patties? Oh, no! Naku, bahala na nga kayo, basta eggplant patties talaga yan. At ganito na ang itsura nito, nag-golden brown na siya. So ang ibig sabihin, luto na po ang ating eggplant patties na yan. Ito po ay napakadaling lutuin at napakasarap. Sigurado akong swak na swak po ito sa inyong mga budget. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na sa ganitong recipe. At sigurado akong magugustuhan po ito ng inyong mga anak. Lalong-lalo na po may mga anak kayo na hindi mahilig sa gulay. Ito lang po ang idea na lulutuin ninyo para magugustuhan po nila ang gulay na eggplant. Paalala ko lang po mga nanay, dapat po kapag nagluto tayo ng mga ganitong ulam, hinaan lang po natin ang apoy o nasa medyo heat lamang para hindi po ito masunog ang ating nilulutong ulam. Tara, kain! Maraming salamat po sa inyong panonood.